Kayo na rin po ang nagsabi kung bakit hindi na namin siya tinatanong. Ang dami niya nang inamin na ginawa niya. Sapat na ang mga inamin ni Senator Robin Hood Padilla. Ito ang inihayag ni Justice Secretary Frederick Bida sa mga inamin ni Senator Padilla patungkol sa naging umano'y partisipasyon nito kung papaano nakalabas ng Senate premises si Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 14 ng madaling araw. Para sa kalihim, sapat ng batayan ito upang pag-aralan ng panel of prosecutors na nangangasiwa ng investigasyon sa Senate incident. Meaning our panel of prosecutors will study everything that based on these admissions, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty of a particular crime. Hindi naman po lagi kailangan tatanungin pa dahil may mga bagay ho, factual na eh. Giit naman ng DOJ, bukas sila sa anumang magiging pahayag ni Senator Robin Padilla. Well, the Department of Justice would always be open, not only to victims or Filipinos seeking redress of their grievances. We are also open to anyone who will bring in or put forward facts and information that will help us fulfill our mandate. Samantala, nananawagan naman ng National Bureau of Investigation kay Senator De La Rosa na isuko na nito ang nasa 118 na mga baril na nakarehistro sa kanya. Sa sulat ng NBI para sa Philippine National Police, inihiling nila na kanselahin na ang mga lisensya at ipinakukumpiska na rin nila ang mga baril ng senador. Kasunod ito ng pagkakategorya ng NBI kay Senator Bato bilang armed and dangerous matapos magtago dahil sa ICC warrant of arrest. Ayon kay Secretary Bida, kakausapin nila si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. para sa revocation ng lisensya ng naturang mga baril. Having a license to gun ownership is not a right but a privilege. At any time, the state, the republic, should not have its tools and its mechanisms limited. Ayon naman kay PNP Chief Nartates, pinoproseso na ito ng kaukulang opisina ng Pambansang Pulisya. Since we have received the warrant of arrest and then therefore we have to look all the circumstances. One is, of course, the concerned office of the PNP is processing for the revocation. Samantala, wala pang natanggap ang DOJ patungkol sa umano'y ICC warrant of arrest sa iba pang co-perpetrators sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ni former President Rodrigo Duterte. Pero sakaling maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court, ay nakahanda ang DOJ na ipatupad ito. I don't like to speculate on that. That's an ICC matter. Lagi pong handa ang Department of Justice para tuparin ang kanyang mandato at tungkulin para sa bayan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.